Balik po tayo sa ating po text, John chapter 17. Pagka niluupo ang Diyos ulit, pagkatapos po ng ating anniversary, babalikan ulit natin ang chapter 17 nandiyan. Pagkatapos ng masinsinang pakikipag-usap ng Panginoong Yesus mula sa chapter 13 hanggang dun po sa chapter 16 sa mga apostol, pagkatapos na si Judas po ay lumisan upang makipag-usap sa mga relihiyon para ipagkaluro si Jesus. Yung last night ng Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Ulitin po, pagkatapos ng masinsinang makipag-usap ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, chapter 15 hanggang sa chapter 16, si Jesus na ating Panginoon ay nakipag-usap na sa Ama. At ang pagkikipag-usap niya sa Ama ay patungkol sa mga alagad. Jesus interceded before God. Nag-concentrate na ang Panginoong Jesus sa mga alagad. 11 na po sila sa gabi ito dahil lumisan na po ito si Judas. Ang pagkikipag-usap ng Panginoong Jesus sa Ama ay patungkol sa kanyang mga alagad. Natapos po natin ang, ano yung title natin last Sunday? Ang kalahatian ni Jesus na nasa Ama. May mag-concentrate po tayo. Dahil ang pagkikipag-usap ng Panginoong Jesus sa Ama ay tungkol sa kanyang sarili. Ngayon naman ang pagkikipag-usap ng Panginoong Jesus tungkol sa mga alagad tayo. Kaya nga habang naniniwala akong lubos, habang ang Panginoon ay nakikipag-usap sa Ama, bukas na bukas ang kanilang mga mata, ang mga alagad na ito. Bukas na bukas ang kanilang mga tenga. Doon sa sinasabi ng Panginoong Jesus sa Ama. At dahil bukas na bukas ang kanilang mga mata at ang kanilang mga ears, doon sa sinasabi ng Panginoon sa Ama, ay naniniwala ako, gumuguhit ang mga salita ito sa kanilang puso. Umuukit ito, mga salitang ito sa kanilang puso. At tiyak ko na naglalakbay ng naumuna ang kanilang isip sa mga darating na araw at gabi sa kanilang buhay. Nauuna nang naglalakbay ang kanilang kaisipan mula doon sa huling araw ng Panginoong Yesus sa kanilang buhay. At napapagtanto ko nila na yung mga araw na darating pala sa kanilang buhay ay isang higpit, kapanganib, at servisyo ang kanilang haharapin. At pagka binabasa mo yan sa chapter 17, yung mga salitang ito ng Panginoong Jesus sa Ama tungkol sa kanila ay alam kong namamangha sila ang mainam na may kasamang kalubayan ang mga ito. Dahil tumutukoy na po ito sa kanilang hinaharap ng buhay. Napakaikling panalangin, napakaikling pakikipag-usap ng Panginoon tungkol sa kanila. Ang napakaikling mga salitang ito ng Panginoong Hesus sa Ama tungkol sa kanila ay punong-puno ito ng mga mahalagang bagay. At ang mga mahalagang bagay na ito'y natitiyak ko na ipako ito sa kanilang mga puso. At sa ating pagsasaliksik, mga kapatid kay Kristo Jesus, lalo na doon sa aklat ng mga gawa nung wala na ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Totoo po
Totoo, walang pag-aalinlangan. Lalo na sa kanilang mga sulat tungkol kay Jesus. Mamamalas po natin doon na matutunghayan natin doon na totoong-totoo doon sa mga salita ng Panginoon sa kanila ay labis na makikita po natin. Kaya naman po, brethren, huwag itong mga salitang ito na kanilang naririnig noon ay labis nila itong niyak habang naririnig nila ito. Mahigpit na yakap ang mga salitang ito ng Panginoong Yesus. At yung bang hindi nalosin, yung hanggang nawarwarte lokal, walang pangyayari sa kanilang bukas. Bukas, gabi, anong pangyayari noon? Walang nakakalas dito sa mga salitang ito na nasa kanilang puso, na kanilang naririnig. Pakinggan po natin yung salita ng Panginoon sa mga alagad. At dito rin po tayo maglalakbay. John chapter 17 po tayo. Verse 11 po tayo. Nandiyan po ba yung ayan po siya. And now, ang sabi ng Panginoong Yesus sa Ama, and now, I'm no more in the world, but this, ang mga alagad na ito ay nasa daigdig pa. But these are in the world. I come to thee, Holy Father. Keep through thy own name, whom thou hast given me. Ingatan mo ang mga ito sa iyong pangalan. Ang mga ito ay binigay mo sa akin. Walang ibang 11 apostles. And the next, huwag niyong iwawalan sa inyong paningin yung salita ng Panginoong Yesus sa verse 11. And now I am no more in the world, but these people, these persons are in the world. Nasa sanlibutan pa sila. And I come unto thee, Holy Father, keep through thy own name those whom thou hast given me. Ibinigay ng Panginoon ang Diyos Ama, ang 11 sa Panginoon Jesus. Verse 12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept. 3 years, magkasama po ang Panginoong Jesus sa mga apostol. At iningatan ng Panginoong Jesus ang mga apostol. Magmula pa noon, yung mga yan yung binigay mo iningatan. Kaya ang prayer ng Panginoong Jesus sa Ama, ingatan mo sila. Yung ibinigay mo sa akin, ingatan mo sila. Dahil mananatili sila dito sa digdig, ngunit ako ay mapaligsa. Brethren, itong maganda dito na hindi natin minsan nasisilip. Matagal na natin ito binabasa, hindi natin ito nabibigyan po ito ng halaga. Yung sinasabi ko po sa inyo na lapis nila itong hinawa kong buti. Yung mga napakaikling mga salita ng Panginoong sa Diyos Ama, ngunit napakahalaga. Yung salitang ang mga taong labis na iniingatan ng Diyos ito sa Biblia. Ang mga alagad, walang tao na meron nito sa panahon na yan. Na labis na iniingatan ng Diyos. Dahil kahit sa napakaunang mga taong nilang kasama nila sa Jesus, ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa verse 11, iningatan ko sila. Hanggang doon sa pinakahuling gabi ng Panginoong Jesus sa kanilang piling. Iningatan ko sila. Kung mababanggit nyo, kung mababasa nyo doon sa verse 12, pansinin nyo yung ket. Sa verse 12. When I was with them, 3 years ko silang magkasama, I kept them in the name.
That those gives me, I have kept them. Di ba nakapastens tayo? Pero ang sinasabi naman ng Panginoong Hesus sa verse 11, ingatan mo rin sila, Ama. Ang mga taong labis na iniingatan ng Diyos sa daigdig, nakakaligtaan po natin ang mga apostol. Ito, wala sa anumang relihiyon sa panahon na yan. At makikita natin ito, mga minamahal, kung bakit gano'n na lamang ang pag-iingat ng Ama at ng Anak sa mga taong ito. Ipapakita dito sa kapitulong ito kung bakit gano'n na lamang ang pag-iingat ng Diyos sa mga tao ito. Labis na pag-iingat. Dahil sinasabi niya minsan doon sa John chapter 10, sa mga iskriba, sa mga paraseo, sa mga hindi naniniwala, ang mga naniniwala sa akin ang sinasabi ng Panginoon, yung mga binibigay ng Ama sa akin, walang sino mang walang makakaagaw sa kamay ng Ama. Walang makakaagaw sa aking kamay ang mga taong nasa akin. Ganun lamang ang pag-iingat ng Ama. Ganun lamang ang pag-iingat ng Anak sa mga taong mananampalataya sa panahon na yun. Sa mga alagad din. At sa panahon ito. Ano bang mayroon ang mga mananampalataya ngayon? Ganyan din ba ang kalagayan ng mga mananampalataya ngayon? Ang sinasabi ng John chapter 10, 29-30, when I'm mistaken, brethren. Mababasa po natin po dyan. 28-29. Mas maganda pong basahin natin dahil bago na dumating ang huling gabi, yung last night ng Panginoon, ito ang kanyang salita. Give the name is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Jesus answered them. Makikita niyo mabuti dito. Verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. 29. My Father which gave them is greater than all, and no man is able to pluck them out sa kamay ng Ama. Makita niyo yung pag-iingat ng Ama, yung pag-iingat ng Anak sa mga taong ligtas. Hindi lamang sa mga apostol, hindi lahat ng mga tupa ng Panginoon. Kung ang kanyang tupa ay ang bansang Israel, bagay ang mga ligtas na hindi, ay iingatan din ito. Kaya titignan po natin buti yung anong dakilang meron ng Diyos. Unang Panginoong Hesus, sa mga tao ito, talabis ang kanyang pag-iingat sa kanila. Tingnan natin, brethren. Ang pag-iingat bang ito ay nasa lahat ng tao, Pastor? Hindi po. Sa mga piling tao lamang, ang ganitong uri ng pag-iingat, labis na pag-iingat ng Diyos sa mga tao ito, dito sa daigdig. Hindi ba lahat ng tao, Pastor, ay ganyan din ang kanyang pag-iingat? Napakalaking advantages sa mga taong naniniwala sa Diyos kaysa doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Doon sa Matthew chapter 5, verse 45, ang araw ay lumalabas. Hindi lamang sa matuwid, kundi maging sa mga hindi matuwid. Gawa chapter 17, ang ulan ay bumabagsak, hindi lamang sa mga matuwid, maging sa mga hindi matuwid. Pareho. Doon sa Ecclesiastes chapter 5, verse 9, ang mga pakinabang dito sa daigdig, lahat ng mga bagay na nakukuha nito ay pakinabang lahat ng tao, matuwid at hindi matuwid. Dahil yan po ang katotohanan. Now, subalit napakalaki ang diferensya doon sa matuwid na tao at sa mga hindi matuwid na tao. Kakaiba ang pag-iingat ng Diyos sa mga matutuwid na tao.
Ang sinasabi nga dito sa banal na kasulatan, ang mga matuwid lamang, ang may kabanalan lamang ang nakakakita sa Diyos. Hindi na ito makikita ng mga hindi o walang kabanalan. Ito ang napakalaking diferensya natin. Brethren, ang iglesia lamang ng Panginoong Hesus ang napakabanal. Hindi ang sinuman. Hindi dahil sa may relihiyon ng isang tao, kundi ang mga mananampalataya lamang yung meron po ito. Ang sinasabi doon sa awit chapter 34, mababasa nyo napakarami. Tinitignan ng Diyos gabi at araw ang mga matuwid. The eyes of the Lord is upon the righteous. Ngunit ang galit ng Diyos ay nasa hindi matuwid. Napakalaki ang kaibahan, brethren. Gabi at araw tinitignan ng Diyos ang mga matutuwid, ang mga mananampalataya. Ngayon sasaysayin natin. Bakit? Ganun na lamang ang pag-iingat ng Diyos sa mga apostol. Try natin sa 17 verse 6. I have manifested thy name unto the men which thou givest me out of the world. Binigay ko ang iyong pangalan sa kanila. May mga tao binigay sa akin. And thou givest them me, and they have kept thy word. Ilinawin natin. Ang mga apostol, ang pinagbigyan ng Panginoon ng kanyang katuruan. Hindi binigay sa mga relihiyong, ang relihiyong Pharisee, ang relihiyong Sadducees, hindi dito ipinagkatiwala. At nung marinig ng mga apostol ang mga salita o ang mga katuruan ni Kristo Jesus, niyakap nila ito. Tinanggap nila ito ayon sa Panginoong Jesus. And I have manifested thy name unto the men thou hast given me out of the world, than they were, and thou gavest them me. And they have kept the word. Iningatan nila ang yung salita. Verse 8. For I have given unto them. Verse 8. For I have given unto them the words which thou gavest me. And they have received them. Tingnan nyo nung ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang katuruan na ito, nagaling sa Ama. Niyakap nila ito. They kept them. Iningatan nila mabuti ito. Ito ang malaking dakilan, brother. Kung bakit ang pag-iingat. Tignan niyo mabuti sa verse 14. 14 ulit. Kung nakikita niyo doon, pwede kayong sumabay. I have given them thy word. Kanyang ipinaparinig sa mga apostol ang kahalagahan kung bakit ang Diyos ay kailangan ingatan niya ang mga apostol. Kung bakit iningatan ng Panginoong Yesus ang mga apostol? Dahil ang katuruan niya ay hinawakan nila mabuti. Anong verse po tayo? I have given them thy word. Ibinigay ko sa kanila yung salita. Dahil ang salitang ito na kanilang iniingatan, ang katuroang ito na kanilang iniingatan ay nandito ang kaligtasan ng mga tao na kanilang niyakan. Noon pa man, pinaniniwalaan nila ang katuroan ng Panginoong Hesus. Na ang katuroan ng Panginoong Hesus ay, ang tawag dito ay eternal word. O di kaya ay, ang tawag dito ay salita ng buhay. Word of eternal life. Minsan isang araw, sa pagtuturo ng Panginoong Hesus, hindi nila nagustuhan ang pagtuturo ng Panginoon. Hindi nila tinanggap. At napakaraming mga alagad noon na hindi na sumunod kay Hesus. Ang talong ng Panginoon sa mga 11 o sa mga 12, kayo, aalis din ba kayo? Ulit sumagot sila, sabi niya, hindi kami aalis sapagkat nasa iyo ang salita ng buhay. Tinanggap nila ang katuruan ng Panginoong Hesus. Let me read in chapter 6. Nang mas maaga, sabi niya, ibinigay ko sa kanila yung salita at kanilang they keep thy word. Bago yung last night na ito.
66 ng chapter 6. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. And Jesus asked the 12. Then said Jesus unto the 12, will you also go away? Then Peter answered them, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Wala kaming pupuntahan. Sa relihiyong Pharisee, sa relihiyong Sadducees, anumang grupo dyan, wala dyan ang salita ng buhay. Kaya wala kaming mapupuntahan. Nasa iyo. Hindi kami aalis. Kung aalis kayo sa Light of Truth Ministry, kung sakasakali, ang dahilan nito ay mas maganda, hindi tama ang kanyang naturuan. Ngunit kung aalis lamang kayo, dahil mayroong nasaktan kayo, mayroong kayong ayaw dito, hindi yan sapat. Ang mga apostol, naging lakas nila ang tunay na katuruan ng Panginoong Yesus, niyakap nila. Ito yung lakas nila, na hindian ang kanilang damdamin na laging nasasaktan sa salita ng Panginoong Yesus. Pagka tinutuwid sila ng Panginoon, naging lakas nila ang katuruan ng Panginoon. Kaya kailanman hindi nalagay sa kanilang puso, iiwanan ka namin, Jesus, na pagkinasabi. Kailanman ay hindi. Ang may pasakit man na salita ang Panginoon sa kanila ay ang kanilang naging pundasyon. Ang iyong salita ay salita ng kaligtasan. Wala kaming mapupuntahan katulad niya. Well, itong mga salitang ito na kanilang tinanggap, buong paniniwala na totoo ito sa kanila. Ito yung salita na dadalhin nila sa buong daigdig upang ituro sa lahat ng tao. Itong dakilang kung bakit labis na iniingatan ng Diyos sila. Labis na pag-iingat ng Diyos sa mga tao ito. Dahil ang kanyang salita, ang katuruan ni Jesus, yakap-yakap po nila. Ayan sinasabi ng Matthew 28, yung itinuro ko sa inyo, ituro nyo sa lahat ng bansa. Nandiyan po yan sa Matthew 28, verse 20. All things that I have commanded you, teach them to the people. Ay yakap-yakap. At wala nang, hindi yun makakatras ang Panginoon Jesus at ang Diyos Ama kung na hindi ingatan ang mga apostol na labis dahil nakasalalay din sa kanila nasa kanila ang salita ng buhay. Amen? Pinaniniwalaan po nila. At itong katuruan ito, brethren, ng Panginoon na tinanggap nila at kanilang pinaniniwalaan at kanilang iningatan sa araw-araw. Ang sabi nga ng mga papari at mga eskriba noon kasi sila ay hinuli at kinulong. Pagkatapos inilabas sila ng anghel, nagtuturo ulit. Sabi ng anghel, lumabas kayo yan. Ituro nyo ang salita ng buhay. Lumabas sila sa bilangguan. At pagkatapos lumabas sa bilangguan, eto na naman ang mga taong mariligyoso. At di ba sabi namin sa inyo, huwag kayong magsalita ng mga salita ito? Ngayon ang iyong katuruan, pinulunan ninyo ang Israel. Pinulunan ninyo ang Jerusalem. Napakabilis. Ang nilakap, pinaniwalaan, iningatan, salita, lagan ng Panginoon ng mga brethren. At natunghayan nila noong hinakatulan si Jesus sa Matthew 18, nandiyan. Ano ba kasi, ano bang uring katuruan meron ka? At ang iyong mga gusto. Yan ang tanong ng isang pari kay Jesus nung siya ay hinakatulan sa chapter 18, verse 19. Ano bang uring katuruan meron ka? Ang katuruan ito, na kaligtasan ng lahat, ang kabanalan ng lahat. Ito ang tingin kung bakit iniingatan ng Diyos. Nang labis, ang mga mananampalataya. Ang katuruan ni Kristo ay nasa atin. Amen? At maraming pang iglesia na mayroon nito. At maraming hindi katuruan ni Jesus na nasa ibang mga religion. Ngunit napakapalat ang religion na mayroong totoong katuruan ni Jesus. Ang katuruan ito ngayon na nasa iglesia. Hawak-hawak ng mga apostol,
hanggang sa umabot sa buong daigdig ang katuroan ito. Ang purong-purong katuroan ng Panginoon ay nasa mga totoong mananampalataya. At dahil dito ay sinasabi ng Apostol Pablo sa chapter 5, 26-27, ibinigay ni Jesus ang kanyang salita upang pabanalin ng iglesia. Upang one day, iyaharap ni Jesus ang kanyang katawan, walang ibang iglesia. Walang kulubot, walang kapintasan, kundi banal. Perfect na church ang ihaharap ni Kristo Jesus sa kanyang sarili. At ito ay dahil sa salita na nasa mga apostol ito noon. At ngayon ay nasa atin. Napakapalad ang isang relihiyon na mayroong totoong katuruan ng Panginoong Jesus. Dahil ang relihiyon niya kung mapapabilang ang Light of Truth Ministry, sila ang mga taong banal. Sila yung mga taong patungo sa kaganapan. Tinatawag natin perfect na tao. O perfection ay kanilang makakamit. Walang taong perfect dito sa digdig, kundi ang iglesia. Kundi ang may tamang katuruan ng Panginoong Jesus. Oras tulit-tulit ka, tatabalin ka ng San Antonio ng perfect, hindi mangyayari ka. Hanggat hindi tama ang katuruan. Kaya kahit mag-i-struggle ang isang relihiyon na magkaroon ng perfect life, hindi mangyayari. Dahil hindi totoo ang katuruan na umiikot sa kanilang puso. Ulit mapalad, kung mapapabilang ang Light of Truth Ministry na nakayakap doon sa pinagkatiwala ni Jesus sa mga apostol, pinaniniwalaan niya nito, mangyayari ang kabanalan. At pagka nangyari ang kabanalan, you will see the Lord face to face one day. Dahil wala makakakita sa Diyos, liban na kung hindi banal ng isang tao. Ang makikita mo ay si Satanas, kamukhang-kamukha mo sa kalikuan. Hindi ba't dapat lang napaniwalaan? Hindi ba't dapat lang natanggapin ng Ama na ingatan ang mga mananampalataya? Dahil ang iglesia ang may hawak na katuruan. Brother, sila na ang iniingatan ngayon ng Diyos ng labis. Ang iglesia. Pangalawang dahilan, papasilip po natin. Verse 6 po tayo. I have manifested thy name unto the members thou hast given me out of the world. Thy they were in thou givest them me, and they have kept thy word. Verse 11. Unahin natin ang 14. 14. I have given them thy word. Nakadugtong pa rito I have given them thy word. And the word hated them. Nung naipagkatiwala na ng Panginoong Yesus ang kanyang salita, nandito na daigdig. Galit na ang daigdig. Hindi ba dapat ingatan lamang ng Diyos ang mga mananampalataya nito na katulad natin? Dahil handang-handa ang daigdig na sirain ang mga mananampalataya. Kung mababasa nyo dahil sa verse 14, I have given them thy word, and the world hath hated them. Ang mga mananampalataya noon at maging ngayon, hindi niya kaibigan ng daigdig. Ang daigdig ay handa na sisirain niya ang mga mananampalataya upang ang salita na nasa kanila ay hindi makapagbunga ng mabuti. Ulitin ko, brother. Dapat lang naingatan ng Diyos ng buong ingat ang mga mananampalataya noon ngayon. Dahil ang daigdig ay handang sirain tayo. Patitigilin niya tayo kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Kaya ang daigdig, sinasabi ni James chapter 4 verse 4, kung friend ka ng daigdig, kung kaibigan mo ang daigdig, kaibigan ka ng daigdig, galit ang Diyos sa iyo. Huwag natin gawing kaibigan ng daigdig. Kahit sinasabi niyang add friend, huwag mo siyang i-add. Dahil ang daigdig ay may kakayanan para sirain tayo.
katulad ng mga apostol. Tignan nyo yung kanyang salita sa verse 6, kung makikita natin. At sinasabi niya rito ay, I have manifested thy name unto the members that gives me out of the world. Ang mga taong ito ay galing sa daigdig, out of the world. Hindi na sila taga-daigdig. Amen? Yung kanilang lifestyle ay hindi katulad ng style ng daigdig. Mga style kasi natin hindi talaga tayo out of the world. Tayo ay friend na friend. 2 times, 3 times friend tayo. The best friend. Pero sinasabi ng daigdig, love not the world. Mababasa natin sa 1 John chapter 2, 15, 16, 17, huwag mong mahalin ang daigdig. Huwag mong i-unfriend ang daigdig. Dahil magagalit ang Diyos sa iyo. Sa James chapter 4, verse 4 yan. Pero marami pa rin mga Kristiyano, nasa kanila ang salita ng Diyos. Ngunit kaibigan nila ang daigdig. Huwag yung subukan mag-aral ng mga yung mga vices. Yung mga bisyo. Na sinasabi nyo maalisan yung mga stress, hindi maalis na yung utak mo dyan. Walang bisyo na kapag aalis doon sa mga nararamdaman natin ngayon. Only the Lord, as He said to the people in His days, come into me, I will give you rest. Amen? Ang kapahingaan natin ay nasa piling ng Diyos. Walang Kristiyano na stress. Tandaan nyo yan. Kung may trouble man tayo, hindi maaari makapagtagumpay ang mga troubles na ito. Ang mga tribulation na yan, na nakikita natin, nararamdaman, hindi tayo makakalaban. Hindi tayo matatakpan nito. Dahil wala na tayo, kahit nandito tayo, yung buhay natin ay hindi dito sa dito. Ang sinasabi ng Panginoon, they are out of the world. Kailangan ito. Lumayo tayo sa daigdig, friend. Ay sinasabi Pablo doon sa 12 ng Romans. 1, 2, 3 verses. Huwag kayong sumang-ayon sa daigdig. Amen? Kung ang iyong dreams, kung ang nasa mo man ay nasa daigdig, huwag mong magiging kaibigan siya para makuha mo lang ang nasa natin. Sinasabi ng John, 1 John chapter 2, ay mawawala ang daigdig. Ang kanyang kagandahan ito ay mawawala. Malaking sandata ang daigdig, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kapangyarihan, na ngayon ay sumasagana. Punta tayo mo? Bakit? Ang ganda noon. Kaya, siyempre Sunday mas maganda. Wala ka na. Sige, punta ka. At tuloy yung anong mawala. Para, pagka nawala ka, hindi ka na meron. Siyempre, pupukawin niya yung ating konsentrasyon. Ang daigdig na ito. Kung saan yung gusto na, yun talagang design natin sa isang bagay. Design natin. Yung nais natin sa isang lugar. Nagagawa ba natin dito? Sa kalooban ng Diyos? Hindi. Hindi, brother. Mas marami ang hindi. Kaya ganoon na lamang ang proteksyon ng Diyos sa mga taong wala nandito sa daigdig. Bagamat nandito sila. Sa verse 11, ipinapanalangin ko sila sapagkat sila ay nasa daigdig. Verse 11, and now I am no more in the world, but this I in the world. Hindi ba dapat ingatan ng Diyos ang mga ito sapagkat sila ay maiiwan? Hindi makakasama ang mga ito sa pagbalik ng Panginoon doon sa langit? Hindi ba dapat ingatan ng Diyos ang iglesia sapagkat nandito pa hanggang ngayon? Dahil ang daigdig ay may kakayanang sirayin tayo. Huwag niyong isawalang bahala ang daigdig. Dahil mas madalas, siya ang nakakampihan natin kaysa yung kalooban ng Diyos. Ang daigdig. Hindi niya tayo sasalayunan. Lalabanan niya tayo. Kaya kung lalabanan niya tayo, lalaban tayo. At huwag yung kalilimutan, protektado tayo ng Diyos. Kahit nandito tayo. Huwag niyong subukan
Masiksila ko naman. Kanina. Huwag mong subukan. Masiksila ko naman. Kung subukan mo ang Diyos na sundin, yung sirang buhay mo, mapapabuhay. May? Dapat lang naingatan tayo gabi at araw dahil nandito pa rin po tayo. Pagka ba kayo nananalangin ay ganito ba, dumating ba sa ating pala ng Panginoon? Dumating ulit kami sa ating nilunod ng kasuotan? Kundi, iniligtas mo kami sa aming mga kaaway. Alam niyo mga kaaway natin ang daigdig? Kaaway natin ang mga demonyo? Kailangan kong pinasasalamatan sa Diyos. Bago dumating ang oras ng alas 7, nandun ako. Pinasalamatan ko ang Diyos. Ang kaligtasan ulit naranasan namin, Panginoon. Iniligtas mo muli kami sa aming mga kaaway. Ang mga hindi nagkikitang kaaway, walang iba ang mga sasamang espiritu, ay ang gabi nito, iligtas mo muli kami. Dahil ang Diyos lamang ang may kakayanang iligtas tayo ng buo. Hindi sapat ang ating mga lakas at karunungan at kaparaanan para iligtas natin ang ating sarili. Kaya dumating tayo sa gabing yun ulit. Dahil niligtas tayo ng Diyos. Dahil tayo ay nandito. Wala nang ipagdakilala pa ang Diyos kung bakit iniingatan niya ng labis ang mga ragal. Hindi lamang nasa kanila ang tamang matubuhan, kundi nasa pangalan ng kanilang buhay sa gabi at araw. Dahil hindi sila taga-daigdig, bagamat sila ay nasa daigdig. Kaya ang Diyos, sa ayaw niya sa hindi, iingatan tayo ng Diyos sa gabi at araw. And then next, verse 18. As thou hast sent me into the world, yung sinasabi ng Panginoon yun sa Ama, even so have I also sent them into the world. Ano yung pastor? Siya naman yun. Mayroong malaking pananagutan ng mga pastor. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin ni Jesus ingatang mo sila. Dahil napakalaki ang nasa kanilang balikan na kanilang ilalakad sa gabi at araw. Ang kanilang napakalaking misyon. Ang misyon na ito hindi lamang sa palibot ng bansa ng Israel, kundi sa buong daigdig. Matthew 28 po yan, 19 and 20. Pumunta kayo, umaw kayo sa buong daigdig. Dahil nasa kanilang tamang katuruan kung paano maligtas sa isang tao, kung paano ang isang tao ay magkakaroon ng masayang buhay, magkakaroon ng isang mapayapa at nakapagpapahingang kaluluwa nasa mga salita ng Diyos. Ito ang napakadakilang misyon ng mga alagad. International mission. Buong daigdig, sa paligid ng bansang Israel, pupunta ang mga apostol. Sa palagay niyo ba ang mga alagad lamang at ang mga mananampalataya noon ang may ganitong dakilang misyon? Nasa kamay na ng iglesia ngayong brethren. Ang misyon ito na nasa kanila noon. Kung sinugo sila ng Panginoon, tayo naman ang iglesia, Hudyo at Hintil, ay sinusugo niya kung saan-saan upang dalhin ang kaparaanan ng Diyos kung paano ang Diyos ay maligtas ng isang tao. Kung ang mga Hudyo noon ay liwanag ng salibutan, ang iglesia ngayon ay liwanag ng salibutan. Kung noon ang mga Hudyo, ang bansang Israel, ang pag-asa ng buong salibutan, ang iglesia ngayon ay siya na rin ang pag-asa ng buong salibutan. Dahil sila ang mga taong tapat. Sila ang laging nililinis ng Diyos sa gabi at araw. Ang iglesia po ay meron yan. Kaya hindi mapapagalilanganan ikaw at ako ay iniingatan ng Diyos ng labis sa gabi at araw. Amen?
Kung meron man tayong hindi nagugusto ang pangyayari sa ating buhay, hindi na umuhulugan na hindi tayo iniingatan ng Diyos ng labis. Ito na lang, babalikan din natin after anniversary. Brethren, tuloy lang tayo Kung kayo sa gabi yun ay narinig nyo ito, tiyak darating sa inyo, sa inyong puso, yung, sige lang, pagpatuloy natin. Dahil may Diyos, dahil may Jesus, dahil may banal na Espiritu na namamagitan sa atin sa chapter 8 yan ng Romans. Ang Ama, nakikinig lamang. Ang Anak ay namamagitan para sa atin. At ang banal na Espiritu ay namamagitan din sa atin. Inaalis yung mga pangamba natin, inaalis yung mga takot natin, kahit pa paano maalis yung mga takot natin. Na ang Diyos pala ay nag-iingat sa ating langis. Walang ganitong kalagayan meron ng tao, liban doon sa tamang mga mananampalataya. Kaya brethren, kabilang tayo sa mga naunang mananampalataya, kabilang tayo sa mga mananampalataya. Kung meron mang tatayo, mag-challenge sa atin. Unang-una yung spiritual nating buhay ay i-challenge sila para mag-iba. Huwag tayong aatras. Dahil may Diyos na nag-iingat sa atin sa gabi't araw. Iniingatan tayo ng Diyos na labis. Brethren. At sana'y maging gaan ito sa ating puso. Na mawala yung mga damdamin natin na bukas. Kasi diyan ang tibiyagan, mabigat. Tapos kasi diyan ang tibiyagan, mabigat. Magluto, tapos maghugas. Iikot lamang sa mga paraan. Mga ganun lang. Hindi. Ganun lang talaga ang buhay. Ngunit, sa isang banda sa parte ng ating buhay, tayo ang pinakamapalat. Dahil meron tayong pinapag-asa sa araw ng bukas. Nang walang ganitong pinapag-asa ang ibang mga tao. We are blessed one. Brother, iniingatan tayo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Kaya maganda ang ating kinabukasan. Dahil tayo ang mga taong labis na iniingatan ng Diyos. Dahil kung hindi tayo talaga iniingatan ng Diyos, kaya wala na tayo dito. Amen? Ito ang patotoo na iniingatan talaga tayo ng Diyos. Yung mga anak natin, yung mga patotoo na iniingatan tayo ng Diyos. Yung mga magulang natin, yung mga patotoo na iniingatan talaga tayo ng Diyos. Pagpalain ko kayo ng Diyos.